Magandang araw po sa lahat. Sa umaga pong ito, ating pong pasimulan ang ating gawain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dahil isa na naman pong pribilehiyo, Panginoon, na malaya kaming makasamba. Malaya kaming makarinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo po kami na makapag-focus sa gawain na ito, Panginoon. At kung ano man po ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay sinasaway po namin iyon sa pangalan ni Jesus, Lord God. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na matimo sa aming puso't isipan ang bawat salita mo, Panginoon. At Lord, idinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mensahero, Panginoon, ang aming Pastor Mel, Lord God. Lord, itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. At dalangin ko, nagabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang pagsasalita, Panginoon. Sa pagbibigay, Panginoon, ng iyong words of wisdom, Lord God. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na mag-grow kami, Panginoon, spiritually, habang kami ay nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, manahan ka po, Panginoon, sa aming puso't isipan, Lord God. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ngayon naman po ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Sabi po rito sa Levitico 27 verse 30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa kanya. Hallelujah, Lord God Jesus, we praise you, we honor you, and we lift up your name on high. Maraming salamat sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay nakarinig ng iyong mabiyayang salita. Naging kalakasan po namin ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing, pagpapala at pag-provide mo ng aming pangangailangan. You are faithful, God, at hindi nagbabago. Sa oras na ito, pagpalaan niyo po ang aming mga kaloob. Kayo po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, na magamit ito sa ikararangal ng iyong pangalan at sa iyong kalooban. Muli, Lord, sa iyo po namin binabalik ang mataas sa papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, maaari po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Pwede pong online banking or GCash na ipa-flash mamaya. Maraming salamat po. God bless. Magandang umaga po sa mga kapatid ko sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo umawit at magsamba sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Diyos. Yes, Lord God. Kung ay nasa kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan. Bakit ako'y piling mo tinalaga?
Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Tayo po ay sasamba sa ating Diyos sa umagang ito. Samahan niyo po ako at magsimula muna po tayong lumalangin sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinawalhati ka namin. Salamat sa malayang pagsamba. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ibinibigay mo po sa amin sa malayang pagsamba. Ang dalangin po namin, amin Diyos, samahan mo kami na maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba sa iyo, O Diyos. Salamat, ikaw ang magtuturo po sa amin. Makikinig po kami. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa pribileyo na tayo po muli makapagpatuloy sa pagsamba sa ating Diyos sa kabila ng napakataas ng COVID sa ating bansa. Talaga pong hirap ang napakaraming tao. Pero salamat sa Diyos. Tayo po'y muli makapagbubulay ng Kanyang salita sa ating pagsamba sa Kanya. At ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay nakasulat po sa unang Korinto o 1 Corinthians chapter 1 sa verse 9. Ganito po ang sabi ng Biblia. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Sabi po ng Biblia, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa Kanyang banal na kasulatan at sa Kanyang mga salita. Mula po dito sa talata, ang topic po natin, rest in God faithfulness. Sabi po nung binasa natin, unang-unang salita pa lang, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo ng ating Panginoon. Sa kalagayan po natin ngayon o sitwasyon sa ating bansa, lalo na po sa NCR, ay napakataas po ng COVID. At marami din pong nahihirapan. Pero magandang makita natin na nanatili pa rin ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, sa bawat isa sa atin na nananalig sa Kanya o nananampalataya. At yan po ang pag-uusapan po natin. Napakaganda po ng isang talatang ito. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. At mula po dito, sa kabila ng wars ng ating paligid, naniniwala po ako tapat pa rin ang Diyos sa Kanyang mga pangako. At dalawang bagay lang po ang gusto kong tingnan natin sa ating pag-uusapan. Yung una po, yung God faithfulness. Ang Biblia po ay marami pong sinabi tungkol sa bihin po natin yung katapatan ng Diyos. Babasa po tayo ng ilan at titingnan natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin lahat. Sa kabila ng pandemic na ito, na marami pong nahihirapan, pero beyond that, nakakasurvive. Hindi dahil sa kakayanan natin, kundi sa katapatan ng Diyos sa pasimula pa hanggang sa kasalukuyan. God is faithfulness. Sino kung magsasabing hindi tapat ang Diyos sa buhay natin lahat o sa buong mundo? Ang sabi po ng aklat ng Deuteronomy chapter 7 sa verse 9. Know therefore the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Imagine niyo po, sabi dito ng banal na kasulatan, sa libu-libong henerasyon, ganoon ang Kanyang katapatan sa Kanyang covenant sa atin. Ibig sabihin sa panahon pa ng mga ninuno natin, nananatili ang pag-ibig ng Diyos about sa atin.
Lagi pong ang ginagawa ng ating Diyos ay tama at matuwid para sa atin lahat. Sa lahat po ng nagmamahal sa Kanya. At lahat naman ng tao sinasabing mahal niya ang Diyos. Pero ang totoo po, yan po ang sinabi po ng Biblia. Keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Ang sabi po sa Psalms 119, sa verse 89 hanggang 90, Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heaven. Your faithfulness continues through all the generation. You establish the earth and its endure. Ito po yung sa maganda makita natin, nakapahayagan po ng ating Diyos ay tapat. God fulfill every single of His word and His promise sa bawat isa sa atin. At nakatutuwa at napakarami po mga maalala tayo pag sinasabi natin katapatan ng Diyos sa atin lahat. Mula pa kina Eva at Adan hanggang sa panahon po natin, hayag ang pagtatapat ng Diyos beyond the chaos. Naalala ko tuloy po si Joseph, sa anak na Jacob, na nagkaroon po ng 7 years of chaos. 3 years and a half chaos, tapos yung pong kasaganaan. At sa kapanahunan niya, nasumpungan ng bansang Israel ang katapatan ng Diyos. Lagi po natin dandaan, God's fulfill every single word and His promise to us. At lahat po ng Kanyang pangako ay matutupad. Ang sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 24, the one who calls you is faithful. He will do it. God's faithfulness is plan. Tandaan po natin, lahat po ng plano ng Diyos sa buhay natin lahat matutupad. Nakarinig po ako ng isang preacher tanong nga bakit ka ba nilikha ng Diyos at bakit ka ba nabubuhay? Wala lang. Pag di mo alam ang plano mo sa buhay mo, plano ng Diyos sa buhay mo, ang buhay ay walang kwenta. Pero alam natin, kaya tayo nabubuhay, may plano ang Diyos. At sa bawat plano ng Diyos, tiyak na matutupad sa atin lahat. At yan ang magandang makita natin sa Diyos na ating kinikilala, sinasampalatayanan. At napakahalaga na makita natin lahat ito. Lalo sa panahong ito, hindi lang masyadong binibigyan pansin ng mga tao yung katapatan ng Diyos sa buhay natin lahat. Oo, tayo na ngayon ang makikita ang bansang pinakamahirap na dahil tayo na lang ang huli sa vaccine. Pero beyond that, buhay pa rin naman tayo. At hindi naman masyadong hirap. At meron tayo talagang nararanasan, kabigatan, pero sa kabila niyan, mapapansin natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung kayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Yan po ang Diyos. Totoo naman marami sa atin hindi nagiging tapat sa Diyos. Pero ang Diyos nananatiling tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. At yan ang kapahayagan na sitwasyon nagaganap sa mundong ito. Sa panahon ngayon, alam mo natin, kulang yung ang kinikita sa buhay, sa pang-araw-araw, pero nakakaraos yan. At yan ay pangako din ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iwan. Hindi na tayo pababayaan. Ang sabi po ng Apostol Pedro sa chapter 4 verse 19, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Sabi po dito magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng pandemic na ito. Hindi lang naman tayo naghihirap buong mundo.
Pero ganun pa man, masabihin natin daan ang namamatay o milyon na apektado. Pero tandaan po natin, sa populasyon ng mundo, wala pa sa 1/4 ang nagkakasakit. Pinakikita lang yan yung pahayag ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa atin lahat. Kaya nga may rainbow Kasi nyo kaya may rainbow? Nung gugunawin ng Diyos, pupuksain lahat ng tao. Ginawa ng Diyos, tinawag si Noah. Nakakita niya yung kasamaan at si Noah napili niya dahil nakakita niya talagang nagsisikap si Noah na huwag magkamali sa harapan ng Diyos. Pinagawa ng barko at tinawag bawat lahi, lahat mamamatay ng may buhay. Tapos nagkaroon po ng kamatayan lahat at nagkaroon ng damdamin ng Diyos. Hindi ko na pupuksain ang tao sa tubig. Gumawa siya ng covenant. Naglagay po ng rainbow ang Diyos bilang pag-alaala sa kanyang covenant sa tao, sa atin. Yan ang katapatan ng Diyos. Hanggang ngayon, nananatili pa rin yun. Ang Diyos hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Ganyan pong katapat ng ating Diyos. At lagi po natin tandaan, ang Diyos ay laging tama ang ginagawa at gagawin. Bawat pangako ng Diyos ay tiyak na ito ay matutupad. Tingnan natin yung tinatawag ng katangian ng Diyos, yung attribute ng ating Diyos. He is all-knowing. Lahat ay alam ng Diyos. Sa buong mundo, lahat ng nagaganap alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin lahat. Alam ng Diyos kung ano yung mabuti, makakatulong sa atin lahat. At gagawin niya ang lahat ng mabuti para sa ating kabutihan. At yan ang katangian ng Diyos, yung attribute ng ating Diyos. He is all-knowing. Lahat po, alam niya yung pangangailangan natin. Alam niya yung sitwasyon ng buhay natin lahat. Pero sabihin natin, bakit ganun pinababayaan ako ng Diyos? Hindi ho nagpapabaya ang Diyos. Ang problema, tayo ang nagkukulang. Ayaw nating i-acknowledge ang katapatan ng ating Diyos sa buhay natin. Siya po talaga yung Diyos na lahat alam. Bawat hakbang natin ng tao, ng kahit sinong tao, alam ng Diyos ang lahat-lahat sa mundong nagaganap at sa bawat sa atin, sa bawat sulok, hanggang kailaliman pa ng tubig. Alam ng Diyos ang nagaganap. Yan ang ating Diyos. Ganyang katapat ang Diyos. At siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is all-powerful. Kung siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya niyang tugunan ang lahat. Tayo, sa panahon ng chaos, ng kaguluhan, at sa ating kapanahunan, yan po talaga yung pinakamakapangyarihan na kaya niyang ayusin ito sa buhay natin nagaganap. Sa panahon po ngayon, magandang makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi tinitignan po ng tao yung kakayanan niya, yung magagawa niya, yung magagawa ng gobyerno. Okay lang tignan natin yan pero mas maganda, acknowledge natin yung magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kayang tugunan ng Diyos ang sitwasyon ng ating mundo, ng ating buhay. Kaya ng ating Diyos. Ilang henerasyon na ang nagdaan na nanatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Siya yung Diyos ng all-powerful. All-power. Na siya po talaga. At lagi natin tandaan, sa anumang sitwasyon, kaya niyang ayusin. Marami na tayong karanasan. Sabi ko nga, lalo ako sa edad kong ito. At my age, 71. Biyaya ng Diyos. Malakas pa rin. Pero naniniwala ako ito yung sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa mga salita niya, mga pangako niya,
Doon siya, nakikita natin yung kanyang katapatan. Kung babasahin natin lahat ang pangako ng Diyos, napakarami. Pero magandang makita natin yung kanyang salita, totoo, natutupad ang bawat pangako niya, mangyayari. Dahil siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat, makita po natin yung He is always present, omniscient. Lagi nandiyan ang God. God, Spirit, is always present to fulfill His promise, His protection, to fulfill His plans for us. He has a plan to this world. Laging present ang Holy Spirit. Ang Spirit ng God present po yan lagi. Lagi natin tandaan, kung present ang Diyos, in every circumstances ng tao, yung kalagayan nagaganap sa tao, pwede siya maging kabahagi. Siya yung magbibigay ng kaalaman, pamamaraan. His Spirit. Kikilos po talaga ang Espiritu ng Diyos. Pansinin po natin ang kalagayan ng mundo. Kung hindi kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa buong mundo, tuloy na ang gera. Kasi nakikita rin ng Diyos, meron mga tao talagang yung pag-ibig sa Diyos Para lang yung katulad ng kilot yan Nakita niya yan. Meron pa bang 10 man lang na matuwid para hindi gunawin ng Sodom at Gomorra? Problema, walang nakita ang Diyos Sa panahon natin, palagay ko may nakikita ang Diyos, kaya hindi pa talaga natatapos ang parusa ng Diyos Hindi talaga pinupuksa ng Diyos ang tao. At yan ay sa magandang makita natin. Yan po yung Diyos. Diyos na tapat. Hindi lamang po yun. Ang Diyos po natin, He is immutable. Hindi po siya nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, nananatili. Tapat ang ating Diyos. Immutable. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Titus chapter 1 sa verse 2. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi po nagbabago ang ating Diyos. Kung ano yung talagang desisyon ng Diyos, kung ano yung kanyang pangako, kung ano yung sinabi niya, magaganap at mangyayari. Hindi po nagbabago ang Diyos. Imagine po natin. At ito po magandang makita po natin kung gaanong katapat ang Diyos. Ilang taon bago nagkaanak si Abraham? May edad na. Pero ang pangako ng Diyos, sa kabila ng may edad, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Mangako ng Diyos kay Abraham, ang kanyang lahi magiging kasindami ng buhangin. Mahaba ang panahon, pero tinutupad ng Diyos. Hindi po sinungaling ang Diyos. Marami nga tayo dapat pag-usapan pagdating dyan sa Diyos ay hindi nagbabago sa buhay natin lahat. Sa lahat na ng tao. Lalo na tayo mga mananampalataya nagsasabing tayo sa Diyos. Kailanman hindi nagbabago ang Diyos ng kanyang isipan. Sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. Sabi po ng Biblia, in the hope of eternal life, which God, He does not lie. Kung babalikan natin yung unang Pedro chapter 4 sa verse 19, kaya nga ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti.
Pansin niyo sinabi dito, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos dapat magtiwala. Kung tayo ngayon ay nagsasabing sa Diyos, nagtitiwala tayo. Dapat kung nagtitiwala tayo, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Para maranasan natin talaga yung totoong salita ng Diyos na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Alalahanin lang natin si Job eh. Si Job ang sinino natin na wala ang kanyang mga anak, ang kabuhayan. Nanatili siya. Nanatili siya. Gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos. Siya po'y nagpahayag, si Job. Hubad akong dumating sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa Diyos. Ganun katindi yung kanyang katatagan sa harap ng Diyos. Kung si Job nagawa, kaya din natin ito. Ay kalawang bagay na pag-uusapan natin. Kung hindi po nagbabago ang Diyos. Pangalawa, believe God is faithful. Kung yan ang Diyos na pinag-uusapan natin, kulang yung oras natin. Kahit isang araw natin pag-usapan yung katapatan ng Diyos, kulang. Kulang po. Pero kailangan po nating lawakan ang ating isipan lahat. Manalig tayo sa Diyos na siya ay tapat. Manalig sa Diyos, siya ay tapat. Ang pangako po ng Diyos ay tiyak sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Dapat manampalataya dahil dito, manalig tayo. Ano po ang pangako ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Alam niyo po, ito yung napakahalaga yan. Pansinin niyo po sa John 14 verse 13 and 14. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in His Son. Pansinin niyo po ito, sabi dito, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Ang Panginoong Jesus may sabi niyan. Ang tanong mananalig ka ba sa Panginoong Jesus sa Kanya sinabi? Hindi kaya salita lang yon? Sigurado pong totoo yun. Sabi ng Panginoong Jesus, I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything. Hingin mo kahit ano. Marahil sasabihin natin eto nga, hirap na ako Pero bakit hindi ako tinutugon ng Diyos Ang tanong nga totoo bang yung paghingi natin ito galing sa puso natin? Kasi yung problema natin, tinutulungan natin ng Diyos Huwag mong tulungan ng Diyos, manampalataya ka lang, ibigay mo lang yung pagtitiwala sa Diyos, gagawin ng Diyos. Kasi ang tao, sinasabi lang pero hindi nagtitiwala. The only thing we need to do, believe in Jesus Christ. At yan ay isang mahalaga. Totoo bang tayo nananalig sa ating Panginoon Jesucristo? At yan po isang magandang makita po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod. At yan po ang sinasabi po dito, nananampalataya ba tayo o nananalig ba tayo sa salita ng Diyos? Naniniwala po ako, marami pong nakasulat sa Biblia, ang sikreto po ay yung pananalig. Kaya nangyayari sa buhay niya. Ay yung kay Lazaro lang nakalibing na Sabi nung nila Maria at nila Marta yung magkakapatid kaibigan nila si Jesus Christ Panginoon, kung dumating kayo, sana buhay pa siya. Pinalabas ang tao. Hindi, natutulog lang siya. Asaan si Lazaro? O nilagay sa isang libingan. Pumunta si Jesus doon sa libingan. Sumama sila Maria. Pero yung mga tao nagtatawanan. Patay na Pero sila Maria,
nandun yung kanilang pananalig sa Diyos. Yung nagtatawanan, sumama lang. Marami mga tao ngayon kasama lang pero wala yung pananalig sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo. At yan ang magandang makita natin lahat bilang Kristiyano. Alam nyo, ito po yung suliranin ng maraming tao. Gustong maranasan ang pangako ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, pero yung manalig sa Diyos, problema po. Kaya mahalaga na makita natin itong lahat bilang magkakapatid, bilang isang nananampalataya sinasabi natin. Pansinin niyo po yung sinabi ng Panginoon sa Romans 8:28. Sabi ng banal na kasulatan, alam natin ang lahat ng mga bagay. Alam natin sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kasi niya sinabi dito, sa nangyayari sa ngayon, sabi po ng Biblia, alam natin ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon, alam ng Diyos. Sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, kaya hindi natin makita yung plano ng Diyos na magaganap sa buhay natin, kailangan makita ng Diyos yung pagmamahal natin sa Diyos. At yun ay kapahayag ng pananalig sa Diyos. Kung hingi ka, manalig ka, bibigay sa iyo ng Diyos. At yun ay kapahayagan ng pag-ibig natin sa Diyos. At nakakalungkot, ito po ang talagang nangyayari. Sinasabi nating Diyos makapangyarihan sa lahat, pero hindi naman tayo nananalig sa Kanyang mga salita. Manalig tayo sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po sa Panagbuyo, chapter 3, verse 22 at 23, ang pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Naniniwala ba tayo dito? Nananalig ba tayo dito sa salitang ito ng banal na kasulatan ng Biblia? Laging sariwa, laging bago, at sigurado ang pag-ibig ng Diyos. Totoo po yan. Ang kailangan lang natin, manalig tayo na ang Diyos ay tapat ang Kanyang pag-ibig sa lahat ng tao na umiibig sa Kanya. God is faithful to those who love Him. At yan po isang mahalaga na makita natin. Sabi po ng Biblia, alam natin lahat ang mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Ibig sabihin, itong pandemic na ito, pwedeng paraan pa rin ng Diyos ito. O pwedeng para makatulong sa atin, magbalik loob tayo sa Diyos. Yung pandemic na ito, wala man tayong katibayan na kung ano man to. Pero anumang sitwasyon nangyayari sa mundo, alam ng Diyos, para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa layunin ito. Kung ano man ang dinaranas natin ngayon, tandaan po natin sa ikabubuti ng nagmamahal sa Diyos. Ang tawag po dito, conditional love. Tawag po dyan, conditional love, yung para dito sa lupa. Pero para sa langit, unconditional. At mahalaga na makita natin, nananalig ba tayo sa Diyos, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang mga pangako, sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan? Naniniwala ba tayo sa Diyos? Sa Kanyang pangako na magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sino man sa Kanya ay mananalig? Ang ating Amang Diyos na nasa langit, isinugo ang Kanyang nag-iisang anak. Ang Panginoong Kristo. Ang lahat ng mananalig sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nananalig ka ba na mangyayari ang pangakong ito ng Diyos sa buhay natin lahat?
At yan po maganda. Ang kailangan lang po natin, believe to God, to Jesus. God is faithful. Then we can rest in God's faithfulness. Ang maraming taon, they pretend they are Christian. Pretend ibig sabihin, sinasabi lang nila, Christian sila. Pero ang totoo, panatiko lang. Pansinin niyo po sinabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang isang taong nananalig sa Diyos, nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos at gumagawa. Ang sabi po ni Apostol Santiago, chapter 1, sa 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. At kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, hindi nyo na isasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig kong sabihin, marami ngayon nagpipretend Kristiyano, but in reality, panatiko. Ang Diyos po ay tapat. Kung ikaw ay nananampalatayang totoo, mangyayari na magkakaroon tayo ng buhay na pag-asa, magkakaroon tayo ng tiyak na kapayapaan bigay ng Diyos sa kanyang mga pangako, magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan ayon sa kanyang pangako. Buhay na wala hanggan, pangako ng Diyos yan eh. Sino makapagsasabing meron siyang buhay na wala hanggan? Sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung sinasabi natin tayo sa Diyos, ipamumuhay natin ang sinasabi ng Diyos. Sabi dito ng talata, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang pinakamainam para sa atin lahat, siyasatin natin ang ating sarili. Baka sa isip natin Kristiyano, pero ang totoo hindi pala. Kaya sa bawat isa, sa lahat po ng nakakarinig, tayo po lahat mga kapatid, mga kababayan, sa lahat nakakarinig ng ating pag-aaral, nais ng Diyos na ang bawat tayo ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Pero nais niya, manalig ka sa ating Panginoon Jesucristo, na isinugo ng Amang nasa langit. Inialay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay. Ang Panginoon Jesucristo, alam niya ang mission niya dito. Alam niya ang layunin ng buhay niya. Pero tinupad niya hanggang kamatayan ang layunin ng buhay niya. Para sa lahat ng mananalig sa Panginoon Jesucristo, magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ikaw, na nakakarinig at nakikinig, baka akala mo lang Kristiyano ka, pero hindi totoo pa ang pananalig mo. Ang pananalig ay namumuhay sa salita ng Diyos. Hindi yung nakikinig lang, hindi pinakikinggan lang, ipinamumuhay. Kaya bilang isang nagsasabing sa Diyos, siyasatin mo ang sarili mo. Baka hindi pa totoo na ikaw ay Kristiyano. Sabi po ng Biblia, ang sino mang nakapag-isa kay Kristo, siyang bagong nilalang. Dating bagay lumipas na, at siya ngayon ay bago na. Ang kailangan po, kung may kasalanan, pagsisihan, sabihin sa Diyos at lumapit sa Diyos. Ang sabi po sa unang Juan 1:9, subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tapat ang Diyos, pag sinabi niyang tayo patatawarin tayo at lilinisin ang lahat
ng ating kasalanan, sapagkat ang Diyos ay tapat. Handa ka bang sabihin sa Diyos, Lord, nananalig po ako sa iyong katapatan na ako'y bibigyan ng buhay na wala hanggan. Anayahan ko po kay manalangin. Ama na nasa langit, pinupuri kita, sinasamba at tinuwalhati kita. Ang dalangin ko po, Ama, sa pangalan mo po, narito po ako nagpapapakumbaba, lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking sala mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Naamin ko po ako'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking buhay. Salamat, Panginoon, pinatawad mo na po ako. Salamat, Panginoong Jesucristo, inalay mo ang iyong buhay sa krus hanggang kamatayan. Salamat sa iyong pagkalibing at ikaw ay nabuhay upang ako'y mabuhay sa panibagong buhay ng panibagong pag-asa sa dahil sa pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesucristo. Mula ngayon, Panginoong Jesucristo, pangasiwa mong aking buhay. Nananampalataya po ako. Pinagpala mo po ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Magpatuloy po tayo sa pananalangin. Salamat, dakilang Diyos. Mayroon kaming Diyos na tapat, Diyos na dakila. Salamat. Tutulungan mo kaming lahat na mamuhay sa iyong salita, sa iyong katotohanan, dahil ikaw yung aming Diyos ng katotohanan. Maraming pong salamat sa kabila ng chaos na gaganap sa mundo. Mararanasan namin ng iyong pangako. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pong salamat. Sa iyo po, Panginoon, idinudulog po namin ang papuri, pagsamba at pagmamahalhati. Salamat. Gagawin mo sa amin ang iyong biyaya at pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Sa magandang umaga po, purihin po ang ating Diyos. Amen.